Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw lang matapos isa publiko ng Judicial and Bar Council ang kanilang endorsement para sa mga kandidato sa pagka-ombudsman. Opisyal nang itinalaga ni President Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para sa posisyon. Pero agad namang kinastigo ni Senator Amy Marcos at Congressman Paulo Duterte ang naturang appointment. Hanapan natin ang sagot at hanapin natin ang mananagot. Itinalaga na bilang bagong ombudsman ng Pilipinas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at ang kanyang first order of business. Transparency and a lot of action. Isa publiko ang mga gawain ng opisina ng Tanod Bayan. Bilang ombudsman, si Remulla ang mag-iimbestiga sa top officials ng gobyerno na inaakusahan ng katiwalian at krimen. Maaari siyang magrekomenda ng aksyon batay sa resulta ng investigasyon at maghain ng kaso. Ito ay sa gitna ng matinding isyu ng anomalya sa flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Mabilis naman ang buwelta ng kanyang kritikong si Senator Amy Marcos. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na klaro naman, politiko naman yan. Pero mabilis rin ang depensa ng Malacanang. There is a vetting process which is provided for by our constitution and our laws, and he went through that very rigorous process, selection process, which started with the JBC. No? Una nang kinwestiyon ni Senator Amy kung paano nakuha ni Remulla ang endorsement ng Judicial and Bar Council para sa kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Gayong may ilang nakabinbing kaso laban sa kanya. Kaya hinala ng senadora, baka gamitin ang naturang opisina para idiin ang kanyang kaalyadong si VP Sara Duterte. Talagang pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam. May utos siguro. Tingin naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, itinalaga si Remulla para mapagtakpan umano ang ilang politiko. Sinabi ni Remulla na bubuklatin niya ang issue ng umano'y irregularidad sa confidential funds ni Vice President Duterte. Pero paglilinaw niya, hindi siya tututok lamang sa iisang partido. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Bukas si Remulla sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng top officials ng pamahalaan, basta't alinsunod sa data privacy law. Tiniyak rin niya ang mas mabilis na paggulong ng mga kaso. Sa October 9, nakatakdang manumpa bilang ika-7 ombudsman ng Pilipinas si Remulla para sa 7 taong termino.